2,000 reactions on Facebook. Our winner is candidate number 8, Miss Winona Dane Enriquez of Barangay Santa Ana. And of course, for our social media, who garnered 700 candidate number 2, Miss Ara May Isidro from Barangay Taliptip. Once again, congratulations to all the winners of our first set of corporate awards. And once again, tawag dito talents or beauty, di ba? Depende na mo kung paano nila i-appreciate. Paano nila i-present yung sarili nila sa stage. Yun lang. Pero kaya talaga kami dito i-judge as same level. ano yun? Paano tayo magkakaroon ng top 5, di ba? Talaga nahihirapan ng ating judges. Wait lang, pakiramdam ko ako yung ginatosh. Nakakamarin pala. Tama ba ba? Ba't hindi ko nararanasan yan kapag nag-host ako? Ay! Yung isa po sa judge ay yung kanyang kapatid. Yung tinitilian niyo po kanina. Ay, ang ganda ng tanong ah. Very substantial. Okay. So, bilang isang candidate din, ano yung pinakamahirap na bahagi ng isang pageant? Yung pinakamahirap ko bahagi sa isang pageant, yung kaba na nag-feel mo sa candidate. Kasi mahirap talaga kapag kinakabahan ka. So, kailangan talaga you believe in yourself. And syempre, you embrace your flaws. And pakita mo kung sino ka, di ba sabi mo nga? Pakita mo kung sino ka. The award for tonight, lost. That's a close pa naman. Dapat i-mix mo, Wait, anyway, yun yung tama yung sinabi ng kapatid mo, we need to embrace our flaws. Kaya nga meron tayong another word for tonight. Ang aking advocacy ay ang out-of-school youth. Dahil marami sa ating mga kabataan ang karapat-dapat na magtagumpay. Ngunit napakarami rin out-of-school youth ang nangangailangan ng pagkakataon na makakuha ng edukasyon at makakuha ng sapat na kinabukasan. Kaya bilang isang kabataan at bilang isang youth leader, narito ang aking mga layunin. Unang-una ay ang flexible na edukasyon na kung saan kailangan natin mag-alok ng alternative learning system na naaayon sa pangangailangan ng ating out-of-school youth. Pangalawa, ay ang pagsasanay sa hanap buhay na kung saan kailangan natin makipag-industriya upang magbigay ng pagsasanay sa ating mga taong may pagkakayahang magtrabaho. At ang pangatlo naman at ang huli ay ang empowerment ng kabataan na kung saan kailangan natin suportahan ang ating mga kabataan sa pamamagitan ng paggawa ng counseling at mentorship. At sa pamamaraan na yun, mas mapapalakas natin ang kumpiyansa at mas mapapalakas ang loob ng ating mga kabataan na magdesisyon para sa sarili nila. Dahil sa pagtutulungan, maaari natin mabigay sa mga kabataan ang kasangkapan na kailangan nila upang sila magtagumpay. Dahil tama naman ako na edukasyon ang susi sa ating tagumpay. At ayun ang kailangan natin upang tayo ay mapunta sa ating magandang kinabukasan. Maraming po salamat.
ganyan din tayo katapang pag pinaglalaban natin ang ating karapatan sa edukasyon. As a student leader, a youth leader, the former Pag-asa Youth Association of the Philippines Santa Ana Chapter President, who catered the welfare and the well-being of the out-of-school youth of my barangay. Everyone deserves an education, not just an any education, but a quality and lasting education. Today, I stand before you to shed light on a critical issue that affects millions of young lives today, out-of-school youth. These are not statistics or abstract figures. They are real individuals with their own dreams, talents, and potentials. It's due to various circumstances, they find themselves in the fringes of education and opportunity. Education is our fundamental right, not a privilege. It's our gateway to self-improvement and societal progress. However, for many out-of-school youth, this gateway remains locked. They face barriers such as poverty, conflict, disability, and systemic inequalities that prevent them from accessing and benefiting from education. My advocacy entitled Every Youth Matters, Breaking Barriers to Education, starts with the understanding that education is not merely about attending school. It's about granting every individual the tools to thrive, critical thinking skills, creativity, and a sense of purpose. For many out-of-school youth, this means meaningless traditional schooling and embrace alternative learning solutions. Community learning centers, vocational training programs, and digital learning platforms can reach a gap and provide them the skills they need to build a brighter future. By investing in out-of-school youth, we are not only investing in ourselves, we are investing in the future of our society as a whole. Everyone deserves a chance to succeed. It's our collective responsibility to make sure that no young should be left behind. This advocacy in my heart is not just an advocacy, it's a brighter change, a plea for justice. Isang eksklusibo at progresibong pag-aaral po para sa ating lahat. Maraming salamat po! Kung walang aanihin, walang kakain. Ang aking advokasya ay para sa karapatan ng mga magsasaka. Maraming magsasaka ngayon ang dumatay dahil sa pagdodobaba ng hawak sa kanilang inaani. Hirap, pagod at kuya at maghapon na kayo po sa tirik ng araw para lang may magawas ng ating mga kain. Nabibigyan niya ba sila ng tamang atensyon ng mamamayan? Ano nga ba ang mga dapat natin gawin? Dapat bigyan natin pansin ang mga magsasaka na patuloy na nagbibigay ng hanap buhay sa kanila at ating mga kain. Pagbili sa kanila ng naaangkop na presyo para sa pagsuporta sa kanilang pamumuhay. At ang mahalaga, pagsuporta at pagtangkilik sa ating produkto kaysa sa dinadala at gawang dayuhan. Bawat araw at oras na dumadaan, kumakain tayo ng kanilang inaani. Ganun pa man, sila ay kailangan bigyang pansin at pahalagahan bawat tao o gobyerno sa kanilang gawain. Malaki ang parte ng mga magsasaka sa ating lipunan dahil isa sila sa tumatayong tagapagbigay ng isa sa ating mga kain. Marami pang dahilan at problema ang kailangan natin solusyonan. Pero ako, tayo, na mga kabataan ay magiging boses para sa ating kinabukasan. Naniniwala ako na pag nagtulong-tulong tayo, magiging mas maliwanag ang madilim na kahapon. Kung gusto mo ng pagbabago, kailangan magsimula ka sa ugat ng problema. Hugutin at magtanim ng bagong Pilipinas dahil tayo mismo ang ugat ng problema. Maraming salamat po. Thank you so much to male candidates. Kabataan ang pag-asa ng bayan. Ang adhikain na ito ay patungkol sa edukasyon. Edukasyon ang pundasyon sa isang maunlad na lipunan.
Ito ay susi upang mabigyan ng pagkakataon ang bawat isa na abutin ang kanilang mga pangarap. Sa pamamagitan ng edukasyon, nagkakaroon tayo ng kakayahang mag-isip ng kritikal at mga solusyon sa problema ng ating bayan. Ang kaalaman ay isang puhunan na hindi maaagaw ni luman, kaya atin itong pagkaingatan sa kapanalaunan para sa bayan, para sa bata, para sa bayan. Maraming salamat po. Hashtag Feed the Strays. Ang advokasya na ito ay hindi lamang nakapokus sa mga animal strays, kung hindi sa mga taong kapos at walang kakayahang magbigay para sa sarili nila at sa kanilang pamilya. Katulad nating tao, kailangan ng animal strays ng pagmamahal at kalinga. At ang Sama Ka Po ay naglulunsad ng programa para sa kanila. At bilang miyembro ng Sama Ka Po, nais kong ipagpatuloy ito sa hinaharap. At idagdag ko na rin po bilang isang miyembro ng Nuestra Señora de la Asunción Parish Commission on Youth. Taon-taon po ay nagkakaroon kami ng proyektong pagbisita sa mga home for the aged, katulad ng Bahay Kalinga, Bahay Pangarap at Bethlehem House of Bread. Dito ay nagbibigay kami ng hygiene kit, foods, entertainment at higit sa lahat, mahigpit na yakap. Paunti-unti ay nakakagawa tayo ng proseso para maging boses sa mamamayan at sa animal strays na walang maayos na silungan. Hashtag Feed the Strays. Ang advokasya ko ay tumatalakay sa mataas na antas ng literasiya sa ating bayan. Dahil sa mataas na antas ng literasiya sa ating bayan, maraming kabataan ang hindi nakakaroon ng maayos na edukasyon. Marami pang maraan upang masolusyonan ang problema na ito, tulad ng pagpapatupad ng teknolohiyang pang-edukasyon upang maabot ang mga lokasyon ng mga kabataan na sa kadayunan. At pagkatuluyan ng inklusibong edukasyon, layo rin ang advokasya kong ito na tumulong individual sa mga mag-aaral na walang kakayanan at para maabot nila ang mga pangarap nila sa buhay. Yun lamang po. Maraming salamat. 5, 6, and 7, and at this juncture, Ang aking advocacy ay para sa mga kabataang naliligaw ng landas. Ngayon, ang kabataan na narito ay patutunayan namin na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Sapagkat ang mga kabataan na ngayon ay maraming naliligaw ng landas na hindi nila alam kung narito ay ng komunidad. Maraming kapitan ang nalihis ng landas na nagbunga ito ng maling. Maraming kabataan na pinili nila na takasan ng kanilang problema ng pag-asa at kailangan ng bayan. Ang araw, bayan ng Bulacan. Sama-sama sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Hindi lamang ito tumutukoy sa isyu ng lipunan, kundi mga katangiang bitbit natin para sa bansang sinilang. Makadiyos, igalang natin ang bawat relihiyon, kultura, paniniwala, upang magkaroon ng respeto ang bawat isa. Makatao, tayo mga Pilipino ang magsilbing mag-angat sa mga nasa laylayan dahil tayo lamang ang magtutulungan para magkaroon ng pagkakaisa. Makakalikasan,
na siyang pangunahing hanap buhay ng mamamayang Pilipino. Kaya lagi nating tatandaan, hindi ang kalikasan ang may kailangan sa atin, kundi tayo mga tao ang may kailangan sa kalikasan. At mga bansa, ating ipaglaban ang ating karapatan at hindi pribilehiyong iniingatan. Hindi ako nagsalita ng advokasiyang kinabisado. Hindi ako nagsalita ng advokasiyang hindi ko ginagawa. Dahil bilang isang leader estudyante, taong simbahan, kabataan ng lipunan, ito'y aking ginagawa at patuloy na gagawin pa. Dahil ako ang kabataang lumalahok, lumalaban, lumalaya para sa bansang Pilipinas. At bilang isang kandidato ng Mr. Sam Makapo, ang aking advokasya ay hindi para lamang sa kabataan, kundi pati na rin sa lahat ng mamayan. Ipaglaban ang malayang pamahayag, defense, press, freedom. Ang malayang pamahayag ay isang fundamental na karapatan na nagsisiguro na ang mga mamayan ay may akses sa iba't ibang impormasyon at pananaw. Ito rin ay nagbibigay daan sa mga mamamahayag na magsuri, magulat, at magbigay kritisismo sa mga aksyon ng gobyerno at iba pang mga pangyarihang institusyon. Sa pamagitan ng pagtatanggol sa kalayaan ng pamahayag, pinapalakas natin ang pundasyon ng demokrasya at ang kalayaan ng mga mamayan na ipahayag ang kanilang mga saloobin. Kung ayaw ng kritisismo, huwag sanang manatiling baluktot ang mga pag-iisip ninyo. Huwag matakot ipahayagan dapat malaman ng mamayan at huwag busalan ng bibig ng mga nagisiwalat ng katotohanan. Defend, press, freedom. Magandang gabi po sa inyo lahat. Presente, as novinhas ali se colocando esse jogo pra gente. Tá falando assim pra ela. Ang aking advokasya ay patungkol sa mga isda. Hindi makakailan na madaming apektado ng mga isda sa bayan ng Bulacan dahil sa ginagawang New Manila Airport International. Maraming mga isda ang nangangamba sa kanilang hanap buhay. Bilang isang kabataan, dapat nating isipan ang alternatibong trabaho upang mapuna ng araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Bigyan ng programa o aktibilidad para sa kanila upang maging handa kung sakaling tuluyang maapektuhan ang kanilang pangunahing kabuhayan. Dahil naniniwala ako na ang mangingisda sa bayan ng Bulacan, dinasa sa sipag at galing na hindi hadlang upang makapagsanay sa pagbabago ng trabaho. Sa huli, pagbago man ang kinagisnan, may pagmamalaki pa rin ng mga tao dito sa ating bayan kahit sa ibang larangan ng trabaho. At taas noong sasabihin na, Bulacan, tuloy-tuloy ang progreso! Mahalaga ka. Mental health awareness. Yan ang aking advokasya. Maraming kabataan ngayon na nakakaranas sa mga mental problems na sa paningin ng iba ay parang katamaran lamang. Maraming mga tao nakasarado ang isip sa mga ganong aspeto ng bagay. Iniisip nila na pagkat natatamad ka, wala kang problema. Maraming kabataan na iniisip nila na wala lang ganun mga problema. Ikaw at ikaw, mahalaga ka at palagi mo tatandaan na hindi ka nag-iisa. Yun lang po, maraming salamat. My advocacy is to promote self-love and acceptance. I think it's important for everyone to love themselves for who they are. Encourage everyone to embrace their own qualities, whether physical or emotional, and to stop comparing themselves to others. Because love and acceptance of oneself are important for achieving a happier and more meaningful life. By valuing ourselves,
we learn to embrace our entirety, our strengths and weaknesses. In the end, the most important relationship is the one we have with ourselves. Empowering our youth boys to be, empowering our youth to use their voice for the families living in rural areas in Bulacan, especially in Bukid areas, who are most affected by disasters. These communities face devastating floods, not only damaging their home, but also threatens the livelihood of farmers. By encouraging our youth to speak up and take actions, we can ensure that their concerns are heard and prioritized by our local municipalities. It's crucial that these families receive resources and attention they need for disaster preparedness and recovery. Together, youth can drive positive change and build a resilient future for them. Abante, Kabataang Bulakenyo, sa kapagdala ng pagbabago. Maraming salamat po! For youth. And stigma often prevent them from seeking help. Regular mental health checkups should be as normalized as physical health visits. By fostering open communication and sharing resources, we can create safe places for young people to discuss their struggle. Let's end the stigma and encourage every young person to prioritize their mental well-being. In community that has its own beauty standard, I receive a lot of negative comments about my skin color and lost a lot of confidence because of color criticism. But now, I am proudly and confident standing here as an embodiment of grace, wisdom, beauty, and dedication to all people who have dark skin. We don't have to be insecure or conscious about how they think about us. We need to be free and never imprisoned under perspective on beauty. Because beauty has no skin tone. We should nurture and embrace it. I am Ariana Belinda Gonzalez, embracing my morena beauty and advocating against color criticism. For everyone. Why? Our worldwide population has been increasing and growing, which leads us to the poor system. And I believe that one of the possible solutions we got is to implement an education about family planning. Therefore, we will learn how can a person contribute 1,000 to a million carbon emission. That carbon emission can block our greenhouse gases. We all know that our greenhouse gases help to prevent the sun's heat, as we believe that the sun's heat are very dangerous for everyone. And I am telling you right now that they should study about our climate. Good evening, everyone. Life without parental guidance from a young age is a profound and harrowing challenge that I know intimately. The journey of growing up as an orphan has given me a unique perspective on the trials and triumph of those similar circumstances. Through this, I have learned the transformative power of compassion and advocacy. As a devoted Catholic student, I am honored to be part of a mission dedicated to helping those in need. Each
Each year, we visit orphanages to bring joy and hope to the children who are often forgotten. I encourage everyone to open their hearts and contribute generously, sharing what we have to make a meaningful impact in their lives. It is vital to understand that orphanhood and vulnerability do not define the potential of these children. I know these children are incredibly resilient and brimming with potential. They are full of dreams and aspirations for a brighter future. We must intensify our efforts, build robust safety nets, and foster greater awareness. As Mahatma Gandhi wisely noted, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. The true measure of a society reflects on how it treats its most vulnerable members. Every child deserves to grow up feeling loved, valued, and secure. Together, we can work towards a world where every child has the opportunity to thrive. Thank you. My advocacy is to empower youth boys, not only in Bulacan, but for all the constituents in our municipality. Because young people have so much to offer the world. So let's give them the opportunity to share their ideas, to gain knowledge, lead with purpose, and create a better future for all. Mabuhay kabataan, mabuhay bayan ng Bulacan. As one of the youth in our bayan, this pageant helped me to advocate and empower my fellow youth to believe in their abilities, to start disciplining themselves, and to be competent for who they are, and of course, to keep their faith in God. Because for I believe we, kabataan, have a power to make a change or a progress that will lead us to a betterment society, and the change should start within ourselves. Good evening. To stand here and be the representative of my beloved Santa Ana is such an honor for me. As I grew up with a lot of insecurities, I never thought that I could stand here on this platform. It really took time to gain confidence, but never ever doubt your capabilities. I stand here with firm belief that as part of Progressive Youth of Bulacan, we can debunk those pageant stereotypes. I stand here to promote body positivity and inclusivity for any size, color, and feature a person possesses. Nevertheless, before I leave the stage, I want each of you to tell to the people around you that you are beautiful and perfect. Because as a beauty queen, we are not just beautiful. We are beautiful with a purpose.